Maging maunawain at mapagpatawad sa kapwa Efeso 4:32. Maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Magpatawad kayo sa isa't isa. Tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo, Efeso 4:32. Ang talatang ito ay nagtuturo ng dalawang mahalagang katangian, ang kabaitan at pagpapatawad. Ang pagiging mabuting tao ay nagsisimula sa kung paano natin tratuhin ang mga nasa paligid natin. Hinihikayat tayo na magpakita ng awa at pangunawa, kahit na sa mga pagkakataong tayo ay nagawa ng mali. Ang pagsunod sa halimbawa ng pagpapatawad ng Diyos ay isang pundasyon ng mabuting pakikipagkapwa. Ibigin ang kapwa gaya ng sarili, Mateo 22:39. At ang pangalawang pinakamahalaga ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, Mateo 22:39. Ito ay itinuturing na golden rule sa maraming anyo at isa sa pinakapangunahing turo ng Panginoong Hesus. Ang pagiging mabuting tao ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng malasakit at paggalang sa iba. Sinasabi sa talatang ito na ang sukatan ng pagtrato natin sa iba ay dapat kapareho ng kung paano natin gustong tratuhin ang ating mga sarili. Kung nais natin ng respeto, magbigay tayo ng respeto. Kung nais natin ng tulong, tumulong tayo. Ang pagsibig sa kapwa ito na ipapakita sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pagiging tapat at pag-iwas sa pananakit sa kanila. Maging mapagkumbaba at unahin ang iba, Filipos 2:3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad na maging mas kilala kaysa sa iba, o dahil sa walang kabuluhang pagmamataas, kundi ituring ninyong mas mabuti ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Filipos 2:3. Ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang katangian ng isang mabuting tao. Madalas, ang ugat ng kasamaan ay ang labis na pagtingin sa sarili o pagiging makasarili. Ang talatang ito ay isang paalala na alisin ang pagmamataas at sa halip ay bigyang halaga ang kapakanan ng iba. Ang isang taong mapagkumbaba ay handang makinig, tumulong ng hindi naghihintay ng kapalit at kinikilala ang halaga ng bawat tao. Sa pamamagitan ng pag-uunang ito sa kapwa, na ipapakita natin ang isang pusong mapaglingkod at tunay na mabuti. Magsilbi nawa itong isang paalala na panatilihing buhay ang ating pagmamalasakit sa bawat isa